Masakit pa? Malamig ang boses ni Roldan habang nakatingin sa asawang dugo ang nakahandusay sa kalsada. Imbes na buhatin, itinapon niya ang cellphone sa tabi nito. Tumawag ka ng sarili mong ambulansya. May mas mahalaga akong kailangang asikasuhin. Sumakay siya sa kotse, kasama ang kabit niyang buntis. Iniwan ang babaeng 18 taong naging anino ng kanyang tagumpay. Mabubuhay pa ba ang pusong winasak ng pinakamamahal niyang tao? Tawagan mo ang sarili mong ambulansya. May mas mahalaga akong kailangang asikasuhin kaysa sa pag-iinarte mo. Ang mga salitang iyon ay bumitaw mula sa bibig ni Roldan nang walang anumang bakas ng pag-aalala. Malamig pa sa hanging humahampas sa madilim na kalsada ng Tagaytay. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nakadungaw siya sa basag na bintana ng bumaliktad na sasakyan. Ngunit ang mga mata niya ay walang emosyon habang nakatingin sa duguang mukha ng babaeng naging asawa niya sa loob ng 18 taon. Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa mga buto ni Althea. Ngunit mas manhid ang kanyang mga binti na naipit sa nayuping yero ng sasakyan. 1 oras pa lamang ang makalilipas, masaya niyang binabalot ang isang mamahaling Patek Philippe na relo sa loob ng isang makinis na kahon ng pelus. Iyon sana ang sorpresa niya para sa anibersaryo ng kanilang kasal, isang simbolo ng kanyang walang hanggang suporta sa lalaking sinamahan niya mula sa pagiging walang-wala hanggang sa tuktok ng tagumpay. Ngayon, ang kahon ay nakahandusay sa putikan, yakap-yakap niya ng mahigpit, gamit ang nanginginig at madugong mga daliri. Ibinigay niya ang lahat, ngunit bakit ganito ang kabayaran? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang muka ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pilit niyang ibinuka ang kanyang mga tuyong labi, nakikiusap, habang ang paningin niya ay lumalabo dahil sa halong luha at dugo na umaagos sa kanyang no. Roldan, asawa ko, nagmamakaawa ako, tulungan mo ako, hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Subalit, walang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Tanging isang garalgal na paghinga. Inabot niya ang kanyang basag na cellphone na nasa gawing unahan ng silya. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa screen, isang makinis na sapatos na balat ang umapak dito. Madiin. Walang awa. Sinipa ni Roldan ang teleponyo palayo sa abot ni Althea. Huwag mo akong idamay sa kapabayaan mo sa pagmamaneho, Althea. Wala akong panahong maghintay ng pulis para magpaliwanag. Inayos ni Roldan ang kwelyo ng kanyang mamahaling Amerikana, ang Amerikanang binili gamit ang pera ng pamilya ni Althea, at tumalikod ng parang walang nangyari. Bago pa man ganap na mawasak ang pag-asa ni Althea, isang panibagong pinto ng sasakyan ang bumukas mula sa likuran ng nakaparadang SUV ni Roldan. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay humate sa dilim ng gabi. At doon, lumabas ang isang bulto na tuluyang dumurog sa natitirang piraso ng puso ni Althea. Si Isabel. Ang batang sekretarya na itinuring ni Althea na parang nakababatang kapatid. Ang babaeng pinag-aral niya, binigyan ng trabaho at pinagkatiwalaan. Ngayon, nakatayo si Isabel sa ilalim ng ulan, suot ang isang maluwag na damit na hindi maitago ang umbok ng kanyang sinapupunan. Babe, ang lamig dito. Nilalamig na kami ng baby mo. Reklamo ni Isabel, ang tinig ay pabebe at nag-iinarte. Tila hindi nakikita ang duguang katawan ni Althea na ilang metro lamang ang layo mula sa kanila. Nagmadaling lumapit si Roldan kay Isabel. Ang kamay na ipinagkait ning iabot upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa ay mabilis na gumalaw upang hubarin ang kanyang Amerikana at ipatong ito sa balikat ng kanyang kabit. Maingat niyang inalalayan si Isabel pabalik sa loob ng mainit at komportableng sasakyan, hinagkan ang noo nito bago siya muling sumulyap sa direksyon ni Althea. Isang sulyap na puno ng pandidiri na para bang si Althea ay isang piraso ng basurang nakaharang sa kanilang daan. Ang matinding sakit na naramdaman ni Althea sa kanyang dibdib ay higit pa sa pamamanhid ng kanyang mga binti. Tila pinipiga ang kanyang puso, ang kanyang lalamunan
ay nanikip sa matinding pagbara ng mga luhang hindi na niya maibuhos. Ang babaeng nasa loob ng sasakyan, ang babaeng umaangkin sa asawa niya, ay nagdadalang tao. Isang anak. Ang kaisa-isang bagay na hindi na ibigay ni Althea kay Roldan dahil nasira ang kanyang kalusugan sa walang tigil na pagtatrabaho upang isalba ang kumpanya nito mula sa pagkalugi noon. Unti-unting bumitaw ang mga daliri ni Althea mula sa pagkakayakap sa kahon ng pelus. Ang munting regalo na sumisimbolo sa kanyang katapatan ay nahulog at tuluyang nilamon ng putik na inagos ng malakas na ulan. Sa sandaling iyon, kasabay ng pagbagsak ng kahon, gumuho ang buong mundo na itinayo niya para sa lalaking ito. Ipinagpalit niya ang sarili niyang pangarap, ang yaman ng kanyang angkan, ang kanyang kabataan, para gawing hari ang isang lalaking walang pusong iiwan siyang mamatay sa kalsada. Para lamang sa isang mas batang babae. Ang tunog ng makina ng SUV ni Roldan ay umugong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Unti-unti itong umatras, umiwas sa nakaharang na wasak na sasakyan ni Althea at tuluyang umarangkada palayo. Naiwan si Althea na nakatitig sa dalawang pulang ilaw sa likuran ng sasakyan na unti-unting lumiliit bago tuluyang nilamon ng makapal na hamog at kadiliman. Wala nang natira, kundi ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa nagyayalong bakalang sasakyan at ang amoy ng gasolina na humahalo sa amoy ng basang lupa. Pumikit si Althea. Ang bawat pag-inhala ay may kasamang hapdi sa kanyang mga tadyang. Ang malamig na kamatayan ay tila nakadungaw na sa kanya. Handa siyang yakapin sa gitna ng kawalan. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, naglalaro ang isang tanong na nag-aapoy sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang nararapat na dulo ng isang babaeng nagbigay ng lahat? Hanggang dito na lamang ba ang kwento ng isang anino na pinagsawaan ng mismong taong binigyan niya ng liwanag? Sa kailaliman ng kanyang pagkasira, isang maliit ngunit matalim na baga ang nagumpisang magningning sa kanyang puso. Ang garalgal sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang tahimik na panata, habang pilit niyang idinidilat ang kanyang mga mata upang labanan ang dilim. Hindi siya pwedeng mamatay sa gabing ito. Kung kailangan niyang gumapang palabas ng impyernong ito upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, gagawin niya. Kahit pa ang kapalit ay ang tuluyang paglimot sa babaeng, minsan ay naging mabuti at mapagpatawad. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumulaga sa paningin ni Althea, kasabay ng masangsang na alingasaw ng gamot at klorina na tila gustong sumakal sa kanyang nanghihinang sistema. Sa bawat dahan-dahang pagpikit at pagdilat ng kanyang mga mata, ang tanging naririnig niya ay ang mahina at paulit-ulit na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, humihinga pa rin siya. Ngunit sa bawat saglit na lumilipas, mas gugustuhin pa niyang nilamon na lamang siya ng dilim sa gitna ng ulan sa Tagaytay, kaysa ang magising sa katotohanan ito. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa. Pinilit niya ang kanyang isip na magpadala ng utos sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ngunit walang nangyari. Ang kanyang mga binti, na dati ay maliksi at laging handang sumunod sa bawat lakad ng kanyang asawa, ay tila naging dalawang troso na walang buhay. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas masakit pa sa mga sugat at pasa sa kanyang muka. Huwag mo munang pilitin, anak. Kailangan mong magpahinga. Isang mainit at magaspang na kamay ang humawak sa kanyang nanginginig na daliri. Nang lumingon si Althea, nakita niya si Nanay Ising, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya. Ang mga mata ng matanda ay mapula at puno ng luha. Ang kanyang muka ay bakas ng pagpapakasakit sa pagbabantay sa loob ng 3 araw na walang malay si Althea. Nay Ising, ang mga binti ko, bakit hindi ko maramdaman? Ang boses ni Althea ay parang isang kalansing ng basag na kristal, mahina at puno ng pagdurusa. Hindi nakasagot ang matanda.
Sa halip, ay mas lalo lamang itong humagulgol at niyakap ang kamay ng kanyang alaga. Sa katahimikang iyon, nakuha ni Althea ang kasagutan. Ang kanyang katawan ay naging bilanggo ng isang gabing puno ng kataksilan. Habang nakatitig siya sa kawalan, dahan-dahang bumalik ang mga gunita ng nakaraan, parang isang pelikulang pilit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Naalala niya noong bagong kasal pa lamang sila ni Roldan. 18 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong yon, si Roldan ay isang ambisyosong lalaki na puno ng pangarap, ngunit walang sapat na puhunan. Naalala ni Althea ang gabi kung kailan umiiyak si Roldan sa kanyang balikat dahil sa banta ng pagkalugi ng kanyang unang negosyo. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Althea ang lahat ng kanyang mana mula sa pamilya Dalisay. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang magsilbing garantiyang pinansyal para sa mga pautang ni Roldan sa bangko. Ginamit niya ang bawat koneksyon ng kanyang ama sa Makati upang buksan ang mga pintuan para sa asawa. Sa bawat tagumpay ni Roldan, si Althea ang nasa likod. Nag-aayos ng mga papeles, nag-aalaga sa mga kliyente at tinitiyak na ang pangalang Vergara ay mananatiling malinis at kagalang-galang para sa atin ito, Althea. Para sa magiging pamilya natin. Iyon ang madalas sabihin ni Roldan noon habang hinahagkan ang kanyang mga kamay. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ang pamilyang ipinangako ni Roldan ay nabuo nga, ngunit hindi sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagkakait sa sarili ng pahinga, ang pagwawalang bahala sa sariling kalusugan, hanggang sa mawalan siya ng kakayahang magbuntis, ay nauwi lamang sa isang duguang kalsada at isang lalaking tumalikod sa kanya. "Nasaan siya, Nay?" tanong ni Althea, kahit alam na niya ang sagot. "Wala siya rito, anak. Mula nang dalhin ka rito ng mga rumesponding ambulansya, hindi man lang siya sumilip. Ang sabi ng sekretarya niya, busy daw sa isang mahalagang business trip sa labas ng bansa." Sagot ni Nanay Ising habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisingi. Business trip. Isang gas-gas na palusot para sa isang lalaking kasalukuyang nagpapakasasa sa piling ng kanyang batang kabit. Ang galit na dati ay parang isang maliit na baga sa dibdib ni Althea ay unti-unting nag-aapoy, nagbibigay sa kanya ng init na kailangan niya upang hindi tuluyang mamatay sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Napatingin si Althea sa kanyang mga kamay na puno ng mga bakas ng suwero at gasa. Ang mga kamay na ito ang humawak kay Roldan noong siya ay mahina. Ang mga kamay na ito ang pumirma sa mga kontratang nagpayaman sa kanya. Ngayon, ang mga kamay na ito ay kailangan niyang gamitin upang bawiin ang bawat sentimong ibinigay niya sa isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Eksaktong 3:00 ng hapon nang bumukas ang pinto ng kwarto. Inaasahan ni Althea na marahil ay ang doktor o ang nurse, ngunit ang pamilyar na tunog ng sapatos na balat sa sahig ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pumasok si Roldan, suot ang kanyang mamahaling suit, mukhang sariwa at walang anumang bakas ng pagpupuyat o pag-aalala. Walang bulaklak sa kanyang kamay, walang prutas, at higit sa lahat, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tumayo si Nanay Ising at hinarap si Roldan ng may galit, ngunit itinaas lamang ni Roldan ang kanyang kamay upang patahimikin ang matanda. "Lumabas ka muna, Ising. May kailangan kaming pag-usapan ng asawa ko." Utos ni Roldan sa isang tono na tila siya pa rin ang Panginoon sa kwartong iyon. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, lumapit si Roldan sa gilid ng kama. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Althea. Sa halip, kinuha niya ang isang kulay asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng kumot, malapit sa mga binti ni Althea na hindi na makagalaw. "I'm sorry it had to end this way, Althea. But we have to be realistic. You're in a wheelchair now, and I have a company to run and a child on the way. You can't give me what I need anymore." Tinitigan ni Althea ang folder. Ang nakasulat sa labas nito ay malinaw at tila nanunuya sa kanyang 18 taon ng katapatan.
Petition for Nullity of Marriage. Tumingala si Althea kay Roldan. Sa gitna ng kanyang panghihina, may isang kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi kailanman nakita ni Roldan sa loob ng halos 2 dekada nilang pagsasama. Pirmahan mo na lang ito, Althea. Don't make this harder for both of us. I'll make sure you have enough for your therapy. Dagdag pa ni Roldan habang iniaabot ang isang ballpen. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang kamay, hindi upang tanggapin ang ballpen, kundi upang itulak ang folder palayo sa kanya. Ang kanyang boses, bagamat paos, ay may kalakip na awtoridad na nagpatigil kay Roldan. Hindi ko pipirmahan yan, Roldan. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil bago mo makuha ang kalayaang hinihingi mo, kukunin ko muna ang bawat piraso ng buhay na ninakaw mo sa akin. Isang maikling tawa na puno ng pangungutya ang kumawala sa mga labi ni Roldan. Isang tunog na mas masakit pa sa mga pasa sa katawan ni Althea. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa nanghihinang anyo ng kanyang asawa, na tila isang buwayang handang lumamon ng biktima. Bawiin ang lahat? Pag-uulit ni Roldan sa mga salita ni Althea. Huwag kang magpatawa, Althea. Tumingin ka sa salamin. Isang lumpong babae na lang ang nakikita ko. Sino ang maniniwala sa'yo? Sino ang makikinig sa isang taong hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa? Inilapit ni Roldan ang kanyang muka sa muka ni Althea. Sapat na upang maamoy ni Althea ang mamahaling pabango nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit na yon ay nadudulot na lamang ng matinding pagduwal. Huwag mong kalimutan na ako ang mukha ng Vergara Holdings. Ako ang nagpapatakbo ng lahat, habang ikaw ay nagtatago lang sa likod ng mga papeles. Kung isipin mo, ikaw ang may utang na loob sa akin. Ibinigay ko sa iyo ang titulong Ginang Vergara. Binigyan kita ng marangyang buhay. Pero anong ibinigay mo sa akin sa loob ng 18 taon? Huminto si Roldan at itinuro ang tuyot na tiyan ni Althea. Ang bawat salita niya ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa mga ugat ng kanyang asawa. Isang baog na sinapupunan. Yan lang ang nakuha ko sa iyo. Isang bahay na walang ingay ng bata. Isang buhay na walang tagapagmana. Kasalanan mo kung bakit ako humanap ng iba. Kung naging sapat kang babae, kung hindi ka naging masyadong abala sa pagiging martyr sa opisina, marahil ay hindi ako lalayo. Kaya wag mo akong sisisihin kung bakit si Isabel ang pinili ko. Siya, kaya niyang ibigay ang hindi mo kailanman magagawa. Dahan-dahang kinuyom ni Althea ang kanyang mga kamay sa ilalim ng puting kumot ng ospital. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding put na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang bawat kuko niya ay bumaon sa telang puti. Namumuti ang kanyang mga buho-buko sa tindi ng pagkakahawak. Ngunit, nanatili siyang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Kasalanan ko? Mahinang tanong ni Althea. Ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Sino ang nagtrabaho ng 16 na oras sa isang araw para lang mabayaran ang mga utang mo sa bangko noong nagsisimula pa lang tayo? Sino ang nagpabaya sa sariling katawan na ayon sa doktor ay naging sanhi ng stress kaya hindi ako makabuo ng bata? Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Roldan. Pinigay ko ang buhay ko para maging hari ka. Pero sa huli, ikaw pala ang papatay sa akin. Wala akong pakialam sa mga drama mo, Althea. Malamig na tugon ni Roldan habang inaayos ang kanyang relong ginto. Ang mahalaga ngayon ay pirasong papel na lang ang naguugnay sa atin. At sisiguraduhin kong, sa oras na lumabas ako sa pintong ito, wala ka ng halaga sa mundong ito. Walang pasabing tumalikod si Roldan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang martilyo na nagpapako sa krus ng pagdurusa ni Althea. Sa bawat hakbang nito palayo, tila mas lalong dumidilim ang paligid.
Ang malakas na pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na tila gustong lumamon sa natitirang lakas ni Althea. Naiwang mag-isa si Althea sa loob ng malamig na kwarto. Ang tanging kasama niya ay ang mahinang pagpatak ng suwero at ang kanyang sariling mabibigat na paghinga. Napatingin siya sa kisame. Sinusubok ang pigilan ang mga luhang nais kumawala. Ngunit bago pa man niya mahanap ang kanyang kapayapaan, naramdaman niya ang banayad na panginginig ng kanyang cellphone sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Sa panginginig ng kamay, inabot niya ang telepono. Isang mensahe ang bumulaga sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino yun galing. Pagbukas niya ng mensahe, isang larawan ang lumabas. Isang itim at puting imahe ng isang ultrasound. Sa ibaba nito ay may nakasulat na maikling mensahe na tila isang huling saksak sa kanyang naghihingalong puso. Salamat sa pagpaparaya, Madam Althea. Sa wakas, magkakaroon na ng tunay na pamilya si Roldan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya at sa magiging anak namin. Magpahinga ka na lang dyan sa wheelchair mo. Ang bawat letra sa screen ay tila naging apoy na sumunog sa paningin ni Althea. Ang larawan ng maliit na nilalang sa loob ng sinapupunan ni Isabel ay isang sampal ng katotohanan na hindi niya kailanman matatakasan. Ang kanyang sakripisyo ay naging basura at ang kanyang pwesto ay tuluyan ng inagaw ng taong tinulungan niya. Nabitawan ni Althea ang cellphone sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng kwarto, ang tanging maririnig ay ang kanyang marahas na paghikbi na piliting sinusupil. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tindi ng sakit at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkawasak. Hindi lamang ang kanyang mga binti ang lumpo. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging abo na lamang. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang huling bilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Althea, ang yaman ay maaaring manakaw. Ang katawan ay maaaring masaktan, pero ang dugong dalisay ay hindi kailanman susuko. Dahan-dahang itinigil ni Althea ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang kanyang nanginginig na braso. Tumingin siya sa bintana kung saan ang buwan ay pilit na sumisilip sa gitna ng mga ulap. Ang gabi ay tila isang mahabang kumot ng kadiliman na nagtatangkang lunurin si Althea sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ang baga ng put sa kanyang puso ay nananatiling nagniningas. Sa gitna ng katahimikan ng silid sa ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang daloy ng hangin mula sa aircon, isang dahan-dahang pagbihit ng doorknob ang nagpagising sa kanyang diwa. Hindi ito ang mabigat at mayabang na hakbang ni Roldan. Ito ay isang maingat at pamilyar na kilos. Pumasok ang isang lalaking may katamtamang edad, suot ang isang pormal na Amerikana at salamin na tila nagdadala ng bigat ng karunungan. Siya si Attorney Leandro Santos, ang matagal ng abogado ng pamilya Dalisay at ang tanging taong nakakaalam sa bawat lihim ng kayamanan ni Althea. Madam Althea, mahinang tawag ni Leandro habang lumalapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paggalang. I came as soon as I heard. I'm sorry I couldn't get here sooner. Tumingin si Althea sa kanyang matapat na abogado. Salamat, Leandro. Salamat sa pagdating. Inayos ni Leandro ang kanyang mga papeles sa maliit na mesa. Nabalitaan kong nangyari at ang presensya ni Roldan dito kanina. Nanay Ising told me everything. Althea, kailangan nating pag-usapan ang kalagayan ng Vergara Holdings. Roldan is acting as if he owns the sky, but he forgets who built the ground he's standing on. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Althea. Akala niya, Leandro, dahil hindi ako makalakad, ay hindi ko na rin kayang lumaban. Akala niya ay sapat na ang 18 taon ng aking pananahimik para isipin niyang mahina ako. He is delusional, Althea. Seryosong sagot ng abogado. Sa records ng bangko, ang lahat ng malalaking credit lines ng kumpanya ay nakaangkla sa iyong personal na pirma. Ang mga ari-arian sa Forbes Park, ang mga lupain sa Cavite, at maging ang main office building sa Makati
Lahat yan ay nasa ilalim ng pangalan ng Dalisay Trust. Roldan is merely a figurehead, a puppet who thinks he's the master. Hinuha ni Leandro ang isang makapal na folder at ipinakita ang ilang mga dokumento. Pero may natuklasan ako, Althea. Habang ikaw ay abala sa pagpapatakbo ng operasyon, Roldan has been siphoning funds. May mga dummy account siyang binuksan sa Singapore. At ang mas masakit, gumamit siya ng pera ng kumpanya para ipambili ng isang luxury penthouse sa BGC. Nakapangalan ito kay Isabel. Ramdam ni Althea ang isang matalim na kirot sa kanyang sentido. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang masiguradong walang empleyadong mawawalan ng trabaho, ay ginamit lamang ng kanyang asawa para sa kaligayahan ng kanyang kabit. Gaano kalaki ang kinuha niya, Leandro? Tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Tila isang talim ng kutsilyo na hinahasa sa bato. More than 50 million pesos, Althea. And that's just the tip of the iceberg. Binaboy niya ang tiwala mo. Binaboy niya ang pangalan ng tatay mo. Sagot ni Leandro na may kasamang pagnangalit ng mga ngipin. Tumitig si Althea sa madilim na bintana. Ang anino ng mga puno sa labas ay tila mga kamay na kumakaway sa kanya. Hinihila siya patungo sa isang desisyon na magpapabago sa lahat. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang mukha kay Leandro. Wala na ang mga luha. Ang natira na lamang ay ang determinasyon ng isang babaeng wala nang balak pang maging anino. Leandro, ihanda mo ang lahat ng papeles, utos ni Althea. Gusto kong i-freeze ang lahat ng accounts na may pirma ko. Bawiin mo ang lahat ng bank guarantees na ibinigay ko para sa expansion ng Vergara Holdings sa susunod na buwan. At ang penthouse na yan. Siguraduhin mong sa susunod na linggo, sa kalsada na matutulog ang prinsesa niya. Are you sure, Althea? This will collapse the company. Libu-libong tao ang maapektuhan, babala ni Leandro. Hahayaan ko silang malui, Leandro. Pero bago mangyari yun, kukunin ko ang mga matatapat na empleyado at ililipat sila sa bago kong itatatag. Hahayaan kong mabulok si Roldan sa sarili niyang dumi. Gusto niyang maging hari? Ibibigay ko sa kanya ang trono, pero sa gitna ng isang gumuguhong kastilyo. Tumanggo si Leandro. Bakas ang paghanga sa kanyang kliyente. Ngunit bago siya umalis, may isang dokumentong iniwan siya sa mesa na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Althea. May isa pa, Althea. Minadiskubre ang mga investigator ko tungkol sa aksidente mo sa Tagaytay. Hindi lang ito basta malas o madulas na kalsada. May isang tumawag sa insurance company mo isang araw bago ang insidente. Nagtatanong kung magkano ang makukuha ni Roldan kung sakaling mamatay ka. Nganigas ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Hindi dahil sa panghihina, kundi sa katotohanan ng mas malalim pa ang kasamaan ng taong tinawag niyang asawa. Sino ang tumawag, Leandro? Hindi namin matrace ang mismong tao. Pero ang ginamit na telepono ay nakarehistro sa ilalim ng isa sa mga kumpanya ni Roldan. Althea, hindi ka lang iniwan ni Roldan para mamatay. Posibleng gusto kanya talagang mawala. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mahinang pag-ugong ng mga kagamitang medikal ay tila naging isang babala. Si Althea ay hindi lamang nakikipaglaban para sa kanyang kayamanan. Nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay, laban sa isang halimaw na binuo niya mismo. Ang baho naman dito, parang amoy na bubulok na pag-asa. Ang boses na iyon, na tila isang matalim na kaskas ng kuko sa pisara, ang bumasag sa katahimikan ng silid ni Althea. Hindi na kailangang lumingon ng huli upang malaman kung sino ang pumasok. Ang halimuyak ng isang mamahaling pabango na masyadong matapang para sa isang ospital ay sapat na upang magpataas ng balahibo ni Althea. Pumasok si Isabel na tila naglalakad sa isang fashion runway sa Makati. Suot niya ang isang hapit na pulang damit na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at sa bahagyang pagumbok ng kanyang tiyan. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa makinis na sahig ng ospital
ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng pasyensya ni Althea. Ano ang ginagawa mo rito, Isabel? Malamig na tanong ni Althea. Hindi niya tiningnan ang dalaga. Nanatili ang kanyang paningin sa malayo, sa mga ulap na tila nagbabadya ng ulan. Ay, madam, grabe naman ang pagtanggap mo sa akin. Nag-abala pa nga akong dalhan ka ng mga prutas. Wika ni Isabel, habang inilalagay ang isang basket ng mansana sa mesa. Ngunit itinulak niya ang mga gamot ni Althea sa tabi upang magkaroon ng pwesto. Sabi kasi ni Roldan, mukhang wala ka na raw kasing sustansya sa katawan. Baka raw mamatay ka na lang bigla. Mahirapan pa kaming mag-asikaso ng burol mo habang naghahanda kami sa binyag ng baby namin. Tumawa si Isabel, isang mahinang tawa na puno ng lason. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Althea at hinaplos ang kanyang sariling tiyan ng may kasamang yabang. Alam mo, madam, nakakaawa ka talaga. 18 taon kang nagpakapagod. Pero tingnan mo ngayon, nakahiga, hindi makagalaw, at mag-isa. Habang ako, ang sarap ng tulog ko gabi-gabi sa bisig ng asawa mo. Alam mo ba kung ano ang sabi niya sa akin kagabi habang tinitingnan namin ang view sa bagong penthouse sa BGC? Sabi niya, Isabel, salamat at dumating ka. Parang ngayon lang ako nakahinga mula sa isang mahabang bangungot na kasama si Althea. Nararamdaman ni Althea ang bawat salita na tila isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang mukha kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang malalim na balon na walang katapusan. Ang penthouse sa BGC, mahinang ulit ni Althea. Iyong binili gamit ang pera na ninakaw ni Roldan sa kumpanya ko. Enjoy it while it lasts, Isabel. Dahil ang mga bagay na nakatayo sa nakaw na pundasyon ay madaling gumuho. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at ang kanyang mga mata ay nanliit. Kahit anong sabihin mo, madam, ako pa rin ang panalo. Ako ang mahal, ako ang may anak, at ako ang papalit sa trono mo. Ikaw? Isang luma at sirang gamit na lang na itinapon sa basurahan. Napansin ni Althea ang isang maliit na detalye. Ang panghinginig ng mga daliri ni Isabel habang hawak ang kanyang designer bag. Doon niya nalaman, natatakot si Isabel. Ang lahat ng pagyayabang na ito ay isang maskara lamang upang itago ang katotohanang alam din ng dalaga na wala siyang hawak, na kahit anong legal na proteksyon. Bakit ka nanginginig, Isabel? Tanong ni Althea nang may bahid ng pangungutya. Natatakot ka ba na baka sa isang iglap, ang prinsipe mo ay bumalik sa pagiging palaka kapag kinuha ko na ang korona? Dahil sa matinding galit, biglang dinaluho ni Isabel si Althea. Inilapit niya ang kanyang mukha, ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ng biktima. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng pot. Gusto mong malaman kung ano ang kaya kong gawin? Bulong ni Isabel. Wala rito ang matandang katulton mo. Walang nakakakita sa atin. Biglang itinaas ni Isabel ang kanyang kamay at marahas na hinawakan ang braso ni Althea, doon sa parte kung saan may nakabaon pang suwero. Dinagsa ni Althea ang matinding hapdi, ngunit hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Isang itulak ko lang sa kama na ito, madam. Siguradong gugulong ka sa sahig. At dahil lumpo ka, wala kang magagawa, kundi panuurin akong tumalikod habang humihingi ka ng tulon. Pagbabanta ni Isabel. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang marinig ni Isabel ang papalapit na tunog ng pagbukas ng pinto mula sa labas, bigla niyang binitawan si Althea at itinulak ang sarili niya paatras. Sabay nito, sinadya niyang tabigin ang side rail ng kama ni Althea na hindi pa nakakandado ng maayos. Dahil sa biglaang pagkawala ng balanse at sa puwersa ng pagkakaurong ni Isabel, ang katawan ni Althea ay dahan-dahang tumagilid. Sinubukan niyang kumapit sa kumot, ngunit ang kanyang mga kamay ay walang sapat na lakas. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Althea sa matigas na sahig ay binalot ang buong kwarto, kasabay ng pagkabasag ng baso ng tubig na nasa mesa.
Ang tubig ay humalo sa dugo na unti-unting lumabas mula sa natanggal na suwero sa kanyang braso. Nakahandusay si Althea sa malamig na sahig. Ang kanyang pisingi ay nakadikit sa basang tiles. Sa kanyang paningin, nakita niya ang mga sapatos ni Isabel na dahan-dahang lumalapit. Oops! Bulong ni Isabel habang nakatitig sa ibaba. Ang kanyang muka ay puno ng peking awa. Nadulas ka yata, madam? Sabi ko naman sa'yo, mahina ka na talaga. Mula sa pintuan, narinig ang malakas na sigaw ni Nanay Ising. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, tiningnan ni Althea ng diretso si Isabel mula sa sahig. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagkapahiya, may isang apoy sa mga mata ni Althea na nagpatahimik sa tawa ni Isabel. Ito ang apoy ng isang babaeng wala ng balak pang magpaapi. Ang lamig ng tiles sa sahig ng ospital ay tila humahalik sa balat ni Althea, isang paalala ng kanyang kasalukuyang kawalan ng kapangyarihan. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang mga patak ng kanyang sariling dugo na humahalo sa natapon na tubig, na bumubuo ng isang maputlang kulay rosas na mansa sa puting sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding pintig sa kanyang braso, kung saan pilit na nahugot ang suwero. Diyos ko! Althea! Anak! Ang tili ni Nanay Ising ay bumasag sa tensyon ng silid. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng matanda ay sinundan ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa tabi ni Althea. Anong ginawa mo? Isabel, anong ginawa mo sa kanya? Tumayo si Isabel ng tuwid. Inayos ang kanyang buhok at muling isinuot ang kanyang mapanuyang maskara. Wala akong ginawa, Manang. Masyado lang siyang nagpumilit na abutin ang baso. Alam naman nating lahat na hindi na niya kaya. Kasalanan ba ang tumingin lang habang nahuhulog ang isang taong ayaw tumanggap ng katotohanan? Pumasok ang mga nurse at isang doktor dahil sa ingay. Sa gitna ng kaguluhan, habang binubuhat si Althea pabalik sa kama, nanatiling tahimik ang huli. Hindi siya dumaing, hindi siya nagmura, at higit sa lahat, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may isang malaking pader na gumuho at pinalitan ng isang matigas at malamig na kuta. Nang sa wakas ay nakaalis na ang mga nurse at nailapat na ang bagong suwero sa kanyang kabilang kamay. Si Nanay Ising, na lamang ang naiwan sa kanyang tabi, umiiyak habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nay Ising, mahinang tawag ni Althea. Ang boses niya ay wala ng panginginig. Ito ay tuyo, matigas, at puno ng isang uri ng determinasyon na ngayon lamang narinig ng matanda. Itigil mo na ang pag-iyak. Tapos ng oras ng pagluha sa bahay na ito. Anak, ang sakit ng ginagawa nila sa iyo. Hikbi ng matanda. Ang sakit ay magandang guro, Nay. Tugon ni Althea habang dahan-dahang itinatagilid ang kanyang ulo upang tingnan ang mahabang pilat sa kanyang binti na nakalabas sa ilalim ng kumot. Ang pilat na iyon ay hindi lamang tanda ng aksidente. Ito ay isang mapa ng lahat ng kataksilan ni Roldan. Ang Althea na kilala ninyo, ang Althea na laging nagpaparaya, ang Althea na laging umiintindi, ay namatay na doon sa kalsada ng Tagaytay. Ang nakaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha sa lahat ng nararapat para sa kanya. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Nanay Ising. Nay, kuhanin mo ang bag ko. Sa loob niyon, may isang maliit na lalagyan ng makeup. Hanapin mo ang pinakamatingkad na pulang lipstick na nandoon. Nagtaka ang matanda, ngunit sinunod ang utos. Sa panginginig ng kamay, inabot niya ang lipstick kay Althea. Sa harap ng maliit na salamin sa tabi ng kama, dahan-dahang ipinahid ni Althea ang kulay sa kanyang namumutlang labi. Ang matingkad na pula ay tila isang babala, isang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Nay, tawagan mo si Attorney Leandro. Sabihin mo sa kanya, hindi na namin hihintayin ang susunod na linggo. Utos ni Althea habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin.
Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima. Gusto kong simulan ang paglipat ng lahat ng mga ari-arian ng Dalisay Trust sa isang bagong account na ako lang ang may access. At ihanda niya ang mga dokumento para sa pagbawi ng lahat ng corporate guarantees na pinirmahan ko para kay Roldan. Pero Althea, ang sabi ng doktor ay kailangan mo pang magpahinga. Sapat na ang 18 taon na pagtulog ko sa piling ng isang ahas, Nay. Gising na ako ngayon. Inabot ni Althea ang kanyang telepono. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, binuksan niya ang kanyang email at tiningnan ang mga ulat ng kumpanya. Nakita niya ang mga transaksyon ni Roldan, ang mga ilegal na paglalabas ng pera, ang mga proyektong hindi naman talaga umiiral. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Roldan, akala mo ay sapat na ang upuan na ito para pigilan ako, bulong ni Althea sa hangin. Pero nakalimutan mo na ako ang nagturo sa'yo kung paano humawak ng panulat. At ako rin ang magtuturo sa'yo kung paano mawalan ng lahat sa isang kumpas lang. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong ospital ay balot ng katahimikan, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang kanang paa. Isang napakaliit na kiliti. Isang mahinang pintig na tila isang bulong ng pag-asa. Pilit niyang itinuon ang lahat ng kanyang lakas at konsentrasyon sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Sa ilalim ng puting kumot, ang kanyang hinlalaki sa paa ay dahan-dahang gumalaw. 1 milimetro lamang. Ngunit sapat na yon upang mapuno ng bagong apoy ang kanyang puso. Hindi lamang ang kanyang kumpanya ang babawiin niya. Babawiin niya ang kanyang kakayahang tumayo ng mag-isa. Huwag ka nang maging maramot, Althea. Ibigay mo na ang kalayaan hinihingi ng anak ko. Tutal, wala ka na ring silbi sa kanya ngayon dahil sa kalagayan mo. Ang boses ni Doña Aurora, ang ina ni Roldan, ay pumailan lang sa loob ng silid, kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Pumasok siya sa silid na tila siya ang nagmamay-ari ng buong ospital, suot ang isang mamahaling ternong seda at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mga alahas na alam ni Althea na binili gamit ang kanyang sariling pera. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng kayabangan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para sa manugang na 18 taon siyang pinagsilbihan at itinuring na tunay na ina. Tumingin si Althea sa matandang babae. Naalala niya noong unang beses siyang pumasok sa pamilya Vergara. Ang pamilya na Roldan noon ay lugmok sa utang. Halos wala nang makain, at ang bahay nila ay kukunin na ng bangko. Si Althea ang nagbayad ng lahat. Siya ang bumili ng mga gamot ni Aurora noong may sakit ito sa puso. Siya ang nagpaaral sa mga kapatid ni Roldan, at siya ang nagbigay ng marangyang buhay na tinatamasa nila ngayon. Bakit po kayo nandito, Mama? Mahinang tanong ni Althea, pagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa likod ng pulang lipstick na suot niya. Nandito ako para sabihin sa iyo ang totoo, wika ni Aurora, habang marangyang umuupo sa upuan sa tabi ng kama, hindi man lang tinitingnan ang mga sugat ni Althea. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lalaki si Roldan. Kailangan niya ng tagapagmana. Si Isabel, buntis siya. Bibigyan niya kami ng apo na hindi mo kailanman nagawa. Kung talagang mahal mo si Roldan, papayag ka na sa annulment. Huwag kang maging sagabal sa kaligayahan ng pamilya namin. Ang salitang pamilya namin ay tumama sa dibdib ni Althea na parang isang malakas na suntok. 18 taon siyang nagtrabaho, nagsakripisyo, at nagpakaalipin para sa pamilyang ito. Ngunit sa isang iglap, tinuring siyang isang estrangero na sagabal lamang. Ang bawat gabing pinagsilbihan niya si Aurora, ang bawat okasyon na siya ang nag-asikaso, ay tila mga anino na lang na nilamon ng dilim. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Ang kanyang puso ay tila pinipiga at ang bawat salita ng kanyang biyenan ay nagdadala ng isang uri ng sakit na mas matindi pa sa nabali niyang mga buto. Ito ba ang bunga ng kanyang utang na loob? Ito ba ang kabayaran sa lahat ng kanyang kabutihan? Dahan-dahang itinuwid ni Althea ang kanyang pagkakupo, kahit pa nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likuran.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aurora. Ang mga mata na dati ay puno ng paggalang, ngunit ngayon ay puno na ng kapangyarihan. Utang na loob, Mama. Panimula ni Alfia. Ang boses niya ay malamig at malalim. Naalala niyo pa ba ang ibig sabihin yon? Naalala niyo ba noong kukunin na ang bahay niya sa probinsya dahil hindi na kayo makabayad ng utang? Sino ang naglabas ng pera? Sino ang nagdala sa inyo rito sa Maynila at nagpatira sa inyo sa isang mansyon? Nagbago ang ekspresyon ni Aurora. Kumunot ang kanyang no at tumaas ang kanyang boses. Huwag mong isumbat sa akin yan. Obligasyon mo yon bilang asawa ni Roldan. At saka, pera naman ni Roldan ang ginamit doon, hindi ba? Siya ang nagtatrabaho. Siya ang CEO. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Pera ni Roldan? Mama, ang mansyong tinitirhan niyo ngayon sa Ayala Alabang, ang mga kotseng nakaparada sa garahe niyo, pati ang mismong kumpanyang ipinagmamalaki niyo, lahat yan ay nakapangalan sa Dalisay Trust. Ang perang ginagamit ni Roldan ay galing sa mga assets na minana ko sa tatay ko. Tumayo si Aurora sa galit. Ang kanyang mga alahas ay lumikha ng tunog ng pagkakumpas habang nanginginig ang kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang palamunin lang kami? Kayo ang nagsabi niyan, hindi ako. Tugon ni Althea ng may kalmado, ngunit nakakatakot na boses. Pero dahil nabanggit niyo na rin ang tungkol sa pagiging sagabal, naisip ko na baka tama kayo. Panahon na para magkaroon tayo ng malinaw na hangganan. Kinuha ni Althea ang isang envelope mula sa drawer ng kanyang bedside table at inilapag ito sa harap ni Aurora. Ano ito? Tanong ng matanda, kinakabahan na sa lamig ng pakikitungo ng manugang. Iyan ay isang notice of eviction, Mama. Pahayag ni Althea. Dahil sinabi niyo na kailangan ni Roldan ng kalayaan at kailangan niya ng bagong pamilya, ibinibigay ko na sa kanya yon. Pero kasama ng kalayaang yan ang pagbawi ko sa lahat ng mga ari-ariang pagmamay-ari ko. Kasama na roon ang mansyong tinitirhan niyo. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang bahay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang labi ay nanginig. Hindi mo pwedeng gawin ito! Saan kami pupunta? Wala kami ibang matitirhan! Baka pwedeng patirahin tayo ni Isabel sa penthouse niya. Mungkahi ni Althea nang may bahid ng pangungutya. O baka naman ang anak niyo na CEO ay kayang bumili ng bagong mansyon para sa inyo gamit ang sarili niyang pera. Kung may matitira pa sa kanya, sa sobrang galit, itinaas ni Aurora ang kanyang kamay upang sampalin si Althea. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad, mabilis na nahawakan ni Althea ang kanyang braso. Ang lakas sa mga kamay ni Althea ay naging isang sorpresa para sa matanda. Huwag niyo nang subukan, Mama! Bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningas. Dahil sa bawat sampal na gagawin niyo, sisiguraduhin kong isang dekada ng paghihirap ang kapalit niyan para sa anak niyo. Padabog na binawi ni Aurora ang kanyang braso at tumalikod. Nagmamadaling lumabas ng silid habang isinisigaw ang mga sumpa. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mamahaling vase na dala ni Althea ay bumasag sa katahimikan ng kwarto. Naiwang muli si Althea na hinihingal. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Tumingin siya sa pintuan kung saan lumabas ang kanyang biyenan. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang ang sagot ay magdidikta sa kanyang susunod na hakbang. Ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng isang mamahaling jewelry shop sa Makati ay sinabayan ng malakas na kabog sa dibdib ni Roldan. Hindi habil sa kaba, kundi dahil sa labis na katuwaan. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso si Isabel. Suot ang isang ngiting tila pag-aari nito ang buong mundo. Babe, tingnan mo oh. Bagay na bagay ito sa akin kapag ikinasal na tayo. Malanding bulong ni Isabel habang itinuturo ang isang kwintas na brilyante na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight ng tindahan. Ang bawat piraso ng alahas ay tila sumasalamin sa tagumpay na inaakala ni Roldan na nasa kanyang mga kamay na. Sige, kunin mo na ang lahat ng gusto mo. You deserve the best.
lalo na't dala-dala mo ang tagapagmana ng mga Vergara. Sagot ni Roldan habang iniaabot ang kanyang platinum credit card sa sales clerk. Nakasandal siya sa counter, punong-puno ng kumpiyansa. Iniisip na sa wakas ay malaya na siya mula sa kontrol ni Althea. Ngunit ang katahimikan ng tindahan ay binalot ng isang kakaibang tensyon nang dahan-dahang ibalik ng sales clerk ang card kay Roldan. Ang mukha ng empleyado ay bakas ng pag-aalinlangan at takot. "I'm sorry, Sir Vergara, but the card was declined. May error message po na lumalabas. Account frozen by primary holder." Magalang, ngunit mariing pahayag ng clerk. Napakunot ang noo ni Roldan. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa hiya at galit. "Anong declined? Check it again. Baka sira ang terminal nyo. Hindi pwedeng ma-decline yan. Gold card yan ng Vergara Holdings." Muling sinubukan ng clerk ang card. Ngunit ang parehong tunog ng pagtanggi mula sa makina ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras para kay Roldan, habang nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga mamimili sa loob ng tindahan. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig habang pilit niyang iniaabot ang isa pang card. Ngunit ang resulta ay pareho pa rin. "Babe, anong nangyayari? Akala ko ba unlimited ang budget natin?" Reklamo ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita na tila isang batang hindi nakuha ang gusto. Hindi nakasagot si Roldan. Sa halip, mabilis siyang lumabas ng tindahan at hinugot ang kanyang cellphone. Sa bawat pindot niya sa screen, nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Tinawagan niya ang kanyang finance manager. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kabilang linya na ang nagbigay ng balitang tila isang malakas na pasabog. "Sir Roldan, buti tumawag kayo. Kaguluhan dito sa opisina. Lahat ng ating mga credit lines sa 3 malalaking bangko ay biglang pinatigil. At ang mas malala, ang ating mga main investors mula sa Japan nagpadala ng notice of withdrawal. Sinasabi nilang wala na raw tayong sapat na collateral dahil binawi na ni Madam Althea ang lahat ng kanyang personal guarantees." Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Roldan. Ang kumpanyan inakala niyang siya ang nagpatakbo, ang imperyong inakala niyang sa kanya, ay biglang naglaho na parang bula sa isang kumpas lamang ng kamay ng babaeng iniwan niya sa gitna ng ulan. Hindi maaari. Lumpo siya. Nasa ospital siya. Paano niya nagagawa ito? Galamit na sigaw ni Roldan sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang mga taong dumadaan. Nagmadali siyang bumalik sa opisina. Ngunit ang bumulaga sa kanya ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang lobby ng Vergara Holdings na dati ay puno ng aktibidad ay ngayon ay tila isang sementeryo ng mga nag-aalalang empleyado. Ang mga monitor sa stock market ay nagpapakita ng isang mabilis at madugong pagbagsak ng halaga ng kanilang kumpanya. Pumasok si Roldan sa kanyang executive office, hiningal at basang-basa ng pawis. Ngunit bago pa man siya makaupo sa kanyang upuang gawa sa mamahaling balat, napansin niya ang isang sobrang itim sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob nito ay may isang pirasong papel na may maikling mensahe, ngunit ang lagda sa ibaba ang nagpatigil sa paghinga ni Roldan. Ang pundasyong gawa sa buhangin ay hindi makakatagal sa baha. Ito pa lang ang simula, Roldan. Althea Dalisay. Sa gitna ng kanyang pagkapraning, isang bagong ulat ang dumating mula sa kanyang sekretarya. "Sir, may isa pang problema. May isang misteryosong kumpanya, ang Dalisay Legacy, na nagsisimulang bumili ng lahat ng ating mga stocks na ibinebenta ng mga takot na investors. Sa loob lang ng 2 oras, nakuha na nila ang 30% ng kumpanya." Napaupo si Roldan sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sino ang nasa likod ng Dalisay Legacy? Posible bang si Althea? Pero paano? Saan siya kumuha ng lakas at koneksyon habang nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng ospital? Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay tila naging isang malakas na tawa ng tadhana. Ang kadilimang inakala niyang iniwan niya kay Althea
ay ngayon ay dahan-dahang bumabalot sa kanya. Sino ka ba talaga, Althea? Bulong ni Roldan sa hangin, habang ang anino ng kanyang pagbagsak ay unti-unting lumalaki. Ang bawat paghinga ni Althea ay parang isang mabigat na pasanin, kasabay ng butil-butil na pawis na umaagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Sa loob ng maliit at pribadong rehab room ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan at ang kanyang sariling hirap na paghinga. Ang amoy ng gomang banig at ang amoy ng klorina ay tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang mundo. Kaya mo yan, Madam Althea. Dahan-dahan lang. Paghihikayat ng kanyang physiotherapist na si Marco. Nakahawak ang mga kamay ni Althea sa dalawang mahabang bakal na nagsisilbing gabay niya sa pagtayo. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa tindi ng puwersa. Ang kanyang mga buko-buko ay namumuti na sa higpit ng kapit. Subalit, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nananatiling parang dalawang mabigat na bato na nakakabit sa kanyang balakang. Sa bawat pagsubok niyang ihakbang ang kanang paa, ang tanging nararamdaman niya ay ang kawalan ng saysay. Isang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa malambot na foam ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang tunog niyon ay tila isang sako ng bigas na itinapon ng walang ingat, isang tuyot na kalabog na nagpabagsak din sa kanyang moral. Nakahandusay siya, himihingal. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang basang pisini. Madam, huwag nating biglain. Normal lang ang matumba sa unang linggo. Malumanay na wika ni Marco habang tinutulungan siyang makaupo muli sa wheelchair. Normal? Mahinang tanong ni Althea. Ang boses ay puno ng pait. Ang normal ay ang nakakalakad ako para bawiin ang buhay ko, Marco. Ang normal ay ang hindi ako nakahiga rito na parang isang basahan. Pinili ni Althea na gawin ang kanyang therapy sa mga oras na alam niyang walang bibisita, lalo na ang mga espiya ni Roldan. Gusto niyang isipin ng mundo na siya ay isa pa ring lumpong walang laban. Ang sikreto ng kanyang paghihirap ay ang kanyang magiging pinakamalakas na sandata. Sa bawat pagbagsak niya sa foam, sa bawat pagkapahiya ng kanyang katawan, mas lalong tumitigas ang kanyang loob. Nang makaalis si Marco para kumuha ng bagong tuwalya, naiwang mag-isa si Althea. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang lahat ng kanyang diwa sa dulo ng kanyang mga paa. Inisip niya ang mukha ni Roldan nung iniwan siya nito sa ulan. Inisip niya ang mapanuyang tawa ni Isabel. Ang galit na yon ay tila naging kuryente na dumalay sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng katahimikan, isang mahimalang pangyayari ang naganap. Ang kanyang kanang hinlalaki sa paa, na dati ay tila patay na bahagi ng kanyang katawan, ay dahan-dahang gumalaw. Hindi ito isang malaking pagkilos, kundi isang napakapino at halos hindi mapansing pag-angat. Ngunit para kay Althea, ang munting galaw na iyon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay dahan-dahang umagos. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, tahimik siyang humagulgol habang nakatitig sa kanyang paa na tila isang himala. Ang munting tagumpay na ito ang kanyang magiging sikreto, ang apoy na magpapanatili sa kanyang laban. Hindi niyo ako matatalo, bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng paninindigan. Sa bawat pagbagsak ko, sisiguraduhin kong sa muling pagtayo ko, kayo naman ang lulubog sa lupa. Narinig ni Althea ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at ibinalik ang kanyang muka sa isang malamig at walang emosyong ekspresyon. Muli niyang itinago ang kanyang paa sa ilalim ng puting tela ng kanyang hospital gown, tila isang sundalong nagtatago ng kanyang pinakamatalim na patalim. Pumasok si Nanay Ising, may dalang mainit na sopas. Tiningnan ng matanda ang pawisang mukha ni Althea at ang gulo-gulong buhok nito. Anak, masyado mo namang pinapagod ang sarili mo. Sabi ng doktor, dahan-dahan lang. Nag-aalalang wika ng matanda
habang inilalapag ang pagkain. Nay, ang pagpapahinga ay para lang sa mga taong may oras pang maghintay. Sagot ni Althea habang pilit na iniayos ang kanyang pagkakaupo. Wala na akong oras. Kailangan kong tumayo, Nay. Kahit gaano pa kasakit, kahit ilang libong beses pa akong madapa, tatayo ako. Tumingin si Althea sa bintana, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ng kanyang paa ay katumbas ng isang hakbang patungo sa pagbagsak ni Roldan. At sa oras na malaman ng asawa niya ang katotohanan, huli na ang lahat para humingi ito ng tawad. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea nang mapansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng ospital. Alam niyang pinababantayan siya ni Roldan. Ngunit ang hindi alam ng asawa niya, ang babaeng nakaupo sa wheelchair na ito ay hindi na ang asawang kayang manipulahin. Nay, tawag ni Althea habang nakatitig sa sasakyan sa labas. Sabihin mo kay Attorney Leandro, handa na ang Dalisay Legacy para sa susunod na yugto. Gusto kong malaman ni Roldan kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng marangyang penthouse sa BGC, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na gawa sa kristal, nakatayo si Isabel sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine, habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na tila mga mumunting brilyante sa ibaba. Sa paningin niya, siya na ang bagong reyna ng lungsod, ang babaeng nagtagumpay na agawin ang korona mula sa isang lumpong asawa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Roldan, gusot ang Amerikana, maluwag ang kurbata, at ang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa mamahaling sahig ay nagpalingon kay Isabel nang may bahid ng inis. Babe, bakit ganyan ang itsura mo? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang isipin ang mga problema sa kumpanya. Isipin mga lang ang baby natin. Wika ni Isabel sa isang tono na tila naglalambing pero may halong pagkainip. Hindi ganun kadali yun, Isabel. Bulyaw ni Roldan habang itinapon ang kanyang bag sa sofa. Ang Dalisay Legacy ay unti-unti na tayong nilalamon. Nawalan na tayo ng kontrol sa board of directors. At ang penthouse na ito? Nakatanggap ako ng notice mula sa bangko. Sinasabi nilang may anomalaya sa pinagkunan ng pondo. Posibleng mawala rin ito sa atin. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nanliit, nawala ang tamis ng kanyang boses. Anong mawawala? Roldan, nangako ka sa akin. Sabi mo, ang lahat ng kayamanan ni Althea ay magiging sa atin. Huwag mong sabihing nagpapatalo ka sa isang babaeng hindi man lang makatayo sa wheelchair niya. Hindi mo naiintindihan, Isabel. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ito. Pasigaw na sagot ni Roldan bago nagmartsa patungo sa banyo upang maghilamos, iniwan ang galaga na nanginginig sa galit. Nang masiguradong nakasara na ang pinto ng banyo at marinig ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo, mabilis na kinuha ni Isabel ang kanyang designer bag. Mula sa isang lihim na bulsa nito, hinugot niya ang isang maliit at manipis na cellphone. Isang teleponong hindi alam ni Roldan na umiiral. Dali-dali siyang lagdial ng isang numero. Ang kanyang boses ay naging mahina, nungit puno ng urgency nang sumagot ang kabilang linya. Paolo, nakapag-transfer na ako ng 5 milyon sa account mo sa Cayman. Kunin mo na agad yan bago pa ma-freeze ang mga accounts ni Roldan. Bulong ni Isabel habang nakatitig sa pinto ng banyo. Isang lalaki sa kabilang linya ang tumawa ng mahina. Ganyan nga, babe. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat dito sa probinsya. Kapag tuluyan ang gumuho ang kumpanya ni Roldan, iiwan mo na ang matandang yan at magsasama na tayo ng anak ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Anak mo? Siyempre, Paulo. Kinagamit ko lang naman ang tangang si Roldan
para maging maayos ang kinabukasan nating dalawa. Akala niya siya ang hari, pero isa lang siyang hagdan na inaapakan ko para makaakyat sa itaas. Hindi na mamalaya ni Isabel na sa labas ng bintana, sa kabilang gusali, isang high-tech na camera na may mahabang lens ang nakatutok sa kanya. Ang bawat salitang binitawan niya, ang bawat galaw ng kanyang mga labi, ay naitala ng mga investigator na kinuha ni Attorney Leandro sa ilalim ng utos ni Alfia. Samantala, sa opisina ni Roldan sa Makati, isang security guard ang nag-iwan ng isang puting envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging ang tatak ng isang kilalang klinika sa labas ng bansa ang makikita rito. Nang lumabas si Roldan mula sa banya ng penthouse, napansin niya ang isang mensahe sa kanyang main phone mula sa kanyang sekretarya. "Sir, may dumating na lab report para sa inyo. Urgent daw po." Kinabahan si Roldan. Naalala niya ang naging pagdududa niya nung isang gabi tungkol sa timeline ng pagbubuntis ni Isabel. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at mabilis na nagpaalam kay Isabel, sinasabing may kailangan lang siyang balikan sa opisina. Habang nagmamaneho si Roldan sa gitna ng gabi, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Pagdating sa opisina, nanginghinig niyang binuksan ang puting envelope. Binasa niya ang bawat letra ng medical report hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa isang particular na linya na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Ang resulta ng DNA compatibility test sa pagitan niya at ng sanggol na dinadala ni Isabel ay lumabas na. 0% match. Napaupo si Roldan sa kanyang upuan. Ang papel ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga kamay patungo sa sahig. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng kanyang marahas na paghinga. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang asawa, ang kanyang dangal, at ang kanyang kumpanya, ay para sa isang anak na hindi naman pala sa kanya. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa loob ng kapilya ng ospital ay nagdulot ng pansamantalang kapayapaan sa puso ni Alfia. Sa gitna ng naglalakihang mga estatwa ng mga santo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukana ng pinto, nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakatitig sa imahe ng krus sa dulo ng altar. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay may kasamang bigat. Tila ba ang bawat kasalanan at sakit ng mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Matagal na rin mula nang huli tayong nagkausap ng ganito katahimik, Alfia. Isang malumanay na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang inikot ni Alfia ang kanyang wheelchair at nakita ang isang matandang paring nakasuot ng abito, si Father Gabriel. Siya ang matagal ng kaibigan ng pamilya Dalisay, ang taong nagbendisyon sa kanya noong binyag at ang huling taong nanalangin para sa kanila ni Roldan noong araw ng kanilang kasal. "Father," mahinang bati ni Alfia, ang kanyang tinig ay may halong paggalang at pangungulila. Lumapit ang pare at tumayo sa tabi niya, nakatingin din sa krus. "Nabalitaan kong nangyari sa iyo, anak. I've been praying for your recovery. But more than your legs, I am praying for your soul. Kamusta ang loob mo?" Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Alfia. "Ang loob ko, Father? Para itong isang wasak na lungsod pagkatapos ng bagyo. Sinisikap kong itayong muli ang mga pader, pero sa bawat bato na inilalagay ko, naalala ko ang dahilan kung bakit ito gumuho." Ang galit ay parang apoy, Atia. Malumanay na wika ni Father Gabriel habang hinahaplos ang kanyang rosaryo. Maari nitong bigyan ka ng init para mabuhay sa lamig. Pero kung hindi mo ito kokontrolin, maari nitong sunugin ang lahat ng natitira sa iyong pagkatao. Narinig kong tungkol sa nangyayari sa kumpanya ni Roldan. People are talking. Sinasabi nilang binubura mo ang lahat ng pinaghirapan niya. Tumingala si Alfia sa pari. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Father Gabriel noon. "Father, hindi ko binubura ang pinaghirapan niya. Binabawi ko lang ang lahat ng ipinahiram ko sa isang taong walang utang na loob.
Mali ba ang humiling ng katarungan? Sa bawat gabi na umiiyak ako sa sakit, habang siya ay nagpapakasasa sa piling ng iba gamit ang pera ko, nasaan ang katarungan doon? Hindi ko sinasabing mali ang humingi ng katarungan, anak. Sagot ng pare. Ang katarungan ay nararapat. Ngunit kailangan mong itanong sa sarili mo, ang ginagawa mo ba ay para ituwid ang mali o para lang saktan ang taong nanakit sa iyo? May manipis na guhit sa pagitan ng paghingi ng hustisya at ang pagiging halimaw na katulad ng iyong kinalaban. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang kanyang naninigas na mga binti. Father, ang katarungan ay ang paglalagay sa lahat ng bagay sa kanilang tamang lugar. At ang tamang lugar ni Roldan ay ang maranasan kung paano maging walang-wala, kung paano iwanan sa gitna ng ulan, at kung paano mawalan ng lahat ng inakala niyang pag-aari niya. Kung ang tawag doon ay paghihiganti, handa akong dalhin ang kasalanan yon. Nanatiling tahimik si Father Gabriel sa loob ng ilang sandali. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga bintana ang maririnig. Pinapatawad mo na ba ang sarili mo, Althea? Dahil ang pinakamahirap na uri ng pagpapatawad ay hindi ang ibinibigay sa kaaway, kundi ang ibinibigay sa sarili habang sa pagpapahintulot na masaktan ng ganon katagal. Isang butil ng luha ang dahan-dahang umagos sa pisingi ni Althea. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagkaunawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang rosaryo. Ang makinis na mga butil nito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa kayamanan o kapangyarihan. Hindi ko pa alam, Father, bulong ni Althea. Pero alam ko na ang katarungang ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa bawat babaeng ginawang anino, bawat asawang ginawang basahan, at bawat taong inakalang sapat na ang kanilang kabutihan para hindi saktan. I am doing this to show them that being kind doesn't mean being weak. Nang makaalis si Father Gabriel, naiwang mag-isa si Althea sa loob ng kapilya. Ang katahimikan ay tila naging isang katuwang sa kanyang pagninilay. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang hospital gown. Isang mensahe mula kay Attorney Leandro ang bumulaga sa kanya. Althea, Roldan found out about the DNA test results. He is spiraling. Tonight is the night of the final gala for the new investors. Ito na ang huling pagkakataon niya para isalba ang kumpanya. Anong utos mo? Tumingin si Althea sa imahe ng krus sa huling pagkakataon, bago muling nagpulbo ng kanyang mukha at nag-ayos ng kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang punyal. Ipadala mo ang lahat ng video footage ni Isabel at Paolo sa lahat ng stockholders. Na yun na. At Leandro, ihanda mo ang sasakyan ko. Gusto kong makita ang kanyang pagbagsak ng malapitan. Ang gabi ay tila bumabalot sa buong ospital ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang tunog ng mga yabag ng nurse sa pasilyo. Sa loob ng kanyang silid, hindi na mukhang pasyente si Althea. Nakaupo siya ng tuwid sa kanyang wheelchair. Suot ang isang mamahaling silk na robe na kulay itim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay muling pinatingkad ng paborito niyang pulang lipstick. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay nakahain ng isang simpleng hapunan. Mainit na tsaa at mga kakanin na paborito ni Roldan. Isang metsa ng kandila ang sumasayaw sa gitna ng mesa, nagbibigay ng mga aninong tila naglalaro sa pader. Ito ang kanyang huling hapunan. Kasama ang lalaking pumatay sa kanyang puso. Narinig ni Althea ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Roldan na tila isang bagyong naghahanap ng masisilungan. Ang kanyang mga mata ay nalilisik. Ang kanyang barong ay may mansa ng pawis. At ang kanyang hininga ay amoy, alak at pait. Halatang galing siya sa isang matinding pakikipagtuos sa kanyang mga stockholders. Ano na naman ba ito, Althea? Bulyaw ni Roldan habang itinuturo ang mesa. Pinapunta mo ako rito para sa tsa? Nagkakagulo na ang kumpanya. Nilalamon na tayo ng Dalisay Legacy
at ang mga investors ko ay isa-isang tumatalikod. Maupo ka muna, Roldan. Mahinang wika ni Althea. Ang boses ay kasing lamig ng tubig sa sapa. Naghanda ako ng paborito mong kakanin. 18 taon kitang pinagsilbihan. Hindi ba nararapat lang na tapusin natin ito ng may kaunting dignidad? Bumagsak si Roldan sa upuan sa tapat ni Althea. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila pasan ang buong gusaling gumuguho. Dignidad? Wala na akong dignidad, Althea. Pinahiya mo ako sa board of directors. At ang Isabel na yan, ang babaeng inakala kong magbibigay sa akin ng lahat, hindi tinapos ni Roldan ang kanyang sasabihin. Napansin ni Althea ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. Sa bawat saglit, tumutunog ang cellphone ni Roldan sa kanyang bulsa. Mga tawag mula kay Isabel na hindi niya sinasagot. Ang bawat panginginig ng telepono ay tila isang paalala ng kataksilang ngayon ay bumabalik sa kanya. Pirmahan mo na ang mga ito, Althea. Muling pagsusumamo ni Roldan habang inilalabas ang mga papeles ng annulment na dinala niya noon pa. Ibigay mo na sa akin ang kalayaang ito. Tutal, nakuha mo na ang gusto mo. Wasak na ang kumpanya. Wala na akong pera. Wala na rin ang anak na inaasahan ko. Ano pa ba ang gusto mong makuha sa akin? Tinitigan ni Althea si Roldan. Sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang bahid ng awa. Hindi para kay Roldan, kundi para sa sarili niya. Dahil minahan niya ang isang lalaking ganito, katuwirang mag-isip. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang X-ray film at ilang dokumento mula sa kanyang drawer. Gusto mo ng kalayaan, Roldan? Ibibigay ko sa iyo yan. Wika ni Althea, habang iniaabot ang isang panibagong X-ray film. Ang patunay na ang kanyang mga binti ay may pag-asang makalakad muli. Ngunit bago pa man ito mapansin ni Roldan, mabilis itong tinabunan ni Althea ng isang makapal na stack ng legal na dokumento. Ito ang kasunduan, panimula ni Althea. Pipirmahan ko ang annulment, pero kailangan mong pirmahan ang special power of attorney at asset transfer na ito. Ito ang magliligtas sa iyo mula sa mga utang sa bangko. Isasalin ko ang lahat ng utang ng kumpanya sa ilalim ng Dalisay Trust. At magiging malinis ang pangalan mo. Biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Roldan. Nakita niya ang pangalan ni Isabel sa screen. Halos mawala ang kanyang konsentrasyon. Sige, kahit ano, pirmahan ko na yan. Gusto ko nang matapos ito. Dahil sa matinding pressure mula sa mga investors, sa pagkapahiya sa DNA results, at sa walang tigil na pagtawag ni Isabel na tila gustong humingi ng pera, hindi na binasa ni Roldan ang mga dokumento. Sa kanyang isip, ang tanging paraan para makatakas sa impyernong kinalalagyan niya ay ang sumunod sa kabutihan ng asawang lagi namang nagpaparaya sa kanya. Hinuha ni Roldan ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang bawat mahina. Ang tunog ng mabilis na paggasgas ng panulat sa papel ay tila musika sa pandinig ni Althea. Sa bawat lagda ni Roldan, tila binubuksan niya ang pintuan ng kanyang sariling kulungan. Hindi alam ni Roldan na ang mga dokumentong iyon ay hindi lamang paglilipat ng utang. Nakatago sa mga maliliit na letra ang isang admission of guilt sa mga illegal na transaksyon sa kumpanya at ang paglilipat ng huling 10% ng kanyang natitirang shares kay Althea bilang kabayaran sa moral damages. Tapos na, wika ni Roldan, habang itinatapon ang ballpen sa mesa. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sana masaya ka na, Althea. Nakuha mo na ang lahat. Isa na akong pulubi sa mata ng lahat. Hindi pa ako masaya, Roldan, mahinang sagot ni Althea habang maingat na tinitipon ang mga papeles. Dahil ang tunay na kasiyahan ay hindi nanggagaling sa pagbagsak ng iba. Nanggagaling ito sa pagbangon ng sarili. Tumayo si Roldan. Hindi man lang nag-abalang magpasalamat o humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Humakbang siya patungo sa pinto. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng lason. Huwag kang mag-alala, Althea. Kahit kailan, hindi ka makakatayo sa wheelchair na yan. At sa bawat pagtulog mo, maalala mo
na kahit anong yaman mo, iniwan pa rin kita para sa ibang babae. Narinig ni Alfia ang marahas na pagtiklop ng pinto, isang tunog ng baka na tumatama sa baka na nag-iwan ng alingaw-ngaw sa buong silid. Napatingin siya sa mga dokumentong may pirma ni Roldan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa tagumpay ng kanyang plano, kundi dahil sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Inabot ni Alfia ang baso ng tsaa na hindi man lang nagalaw ni Roldan. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa na inakala ni Roldan na habambuhay ng lumpo ay dahan-dahang tumapak sa malamig na sahig. Sa tulong ng kanyang mga kamay na nakahawak sa mesa, nagawa niyang itayo ang kanyang katawan ng ilang segundo bago muling maupo. Ang tagumpay ay lasang tsa. Mainit, may kaunting pait, pero nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ngunit bago pa man niya tuluyang namnamin ang katahimikan, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto. Isang boses na hindi niya inaasahan ang sumigaw mula sa labas. Althea! Buksan mo ang pinto! Alam kong niloloko mo lang ako. Ibalik mo sa akin ang mga shares ko. Si Roldan. Mukhang nabasa na niya ang kopya ng mga papeles sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Althea. Niloko mo ako, Althea? Akala ko ba ay tutulungan mo ako? Isang kang demonyo. Buksan mo ang pintong ito! Ang bawat malakas na paghampas ng kamao ni Roldan sa pinto ay yumanig sa buong silid. Ngunit si Althea ay nanatiling kalmado sa loob. Hawak niya ang kanyang tasa ng tsaa, pinapanood ang usok na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang galit ni Roldan ay tila isang malakas na kulog sa labas. Ngunit sa loob ng puso ni Althea, may isang uri ng katahimikan na ngayon lamang niya naramdaman sa loob ng 18 taon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi dahil sa puwersa ni Roldan, kundi dahil binuksan ito ni Attorney Leandro mula sa labas, kasama ang 2 unipormadong security guards ng ospital. Halos madapa si Roldan sa kanyang pagpasok. Ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy, at ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit. Althea, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Roldan habang iwinawa-gayway ang kopya ng dokumentong hawak niya. Ang nakalagay dito, hindi mo isinalin ang mga utang ko sa trust. Ang nakalagay dito, inamin ko na ginamit ko ang pera ng kumpanya para sa pansariling luho. I can go to jail for this. Tumingin si Althea sa kanyang asawa. Ang lalaking inalay niya ang kanyang buong buhay. Sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang haring binuo niya. Nakita niya ang isang maliit at takot na tao na pilit kumakapit sa isang kapirasong kapangyarihang wala na sa kanya. Hindi kita niloko, Roldan. Mahinang sagot ni Althea. Ang boses ay kasing talim ng isang labaha. Pinasalamatan mo pa nga ako bago ka lumabas kanina, hindi ba? Ang problema mo, masyado kang naging kampante. Akala mo ay sapat na ang 18 taon ng aking pagpaparaya para isipin mong hindi ko na kayang basahin ang nasa pagitan ng mga linya. Binaboy mo ang pangalan ko! Muling sigaw ni Roldan. Susubukan sana niyang lumapit kay Althea, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga guards. Ikaw ang unang bumaboy sa pangalan mo, Roldan. Sabat ni Attorney Leandro habang inaayos ang kanyang salamin. Ang bawat lagda mo sa mga dokumentong yan ay patunay lamang ng lahat ng pagnanakaw na ginawa mo sa likod ng asawa mo. In fact, as we speak, ang mga kopya ng admission na yan ay nasa kamay na ng mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Napaupo si Roldan sa dulo ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang paghinga ay naging marahas. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay muling tumunog. Hindi na ito si Isabel. Ang pangalan ng kanyang ina, si Doña Aurora, ang lumabas sa screen. Dahil sa takot, sinagot niya ang tawag at inilagay ito sa speaker. Roldan, anak! Tulungan mo kami! Ang boses ni Aurora ay puno ng matinding takot at paghagulgol. May mga tao rito sa mansyon. May dalang mga sheriff at mga pulis.
Sinasabi nilang kailangan na nating lumabas ngayon din dahil nakapadlock na ang buong bahay. Roldan, saan tayo pupunta? Ang mga gamit ko, itinatapon nila sa labas. Nabitawan ni Roldan ang kanyang telepono sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic sa makinis na tiles ay tila hudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Alfia, naghahanap ng kahit kaunting awa, ng kahit isang bakas ng babaeng dati ay laging sumasalo sa kanya. Alfia, please, huwag ang nanay ko. Maawa ka sa pamilya ko. Pagsusumamo ni Roldan, ang kanyang boses ay naging isang garalgal na bulong. Pamilya? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Naalala mo ba noong sinabi mo sa akin sa kalsada ng Tagaytay na kailangan kong tumawag ng sarili kong ambulansya dahil may mas mahalaga kang asikasuhin? Naalala mo ba noong sinabi ng nanay mo na sagaba lang ako sa kaligayahan nyo? Roldan, ibinigay ko na sa inyo ang kalayaang hiningi nyo. Malaya na kayong maging mahirap na magkakasama. Mula sa bintana, narinig ang malakas na tunog ng kidlat na sinundan ng buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikisama sa pagbagsak ng Imperyong Vergara. Isang nurse ang pumasok sa silid at may iniabot na tablet kay Alfia. Madam, live na po sa balita, anunsyo ng nurse. Ipinakita sa screen ang gusali ng Vergara Holdings. Ang mga logo ng kumpanya ay dahan-dahang binabakbak at pinalitan ng isang malaki at nagniningning na pangalan, Dalisay Legacy. Ang mga empleyado sa labas ay nagbubunyi, hindi dahil sa galit kay Roldan, kundi dahil sa pangakong ibinigay ni Alfia na walang sinumang mawawala ng trabaho sa ilalim ng bagong pamamahala. Ito ang katapusan, Roldan, wika ni Alfia habang maingat na itinatabi ang kanyang tasa. Mula sa gabing ito, ang pangalang Vergara ay magiging isang paalala na lamang ng isang taong nabulag ng kasakiman. Ang mansyon, ang mga kotse, ang mga accounts, lahat yan ay babalik na sa pamilya Dalisay. Humakbang si Attorney Leandro patungo kay Roldan at inabutan ito ng isang maliit na sobre. Ito ang huling kabutihan ng loob ni Madam Alfia para sa iyo. Isang tiket ng bus pauwi sa probinsya nyo at sapat na pera para sa pagkain nyo ng nanay mo sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos niyan, bahala na kayo. Luhuan na lumabas si Roldan ng silid, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga hakbang ay tila walang patutunguhan. Ang bawat yabag niya sa pasilyo ay tila isang bilang ng kanyang nalalabing oras ng kalayaan bago ang investigasyon ng pulisya. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, dahan-dahang inabot ni Alfia ang kanyang mga binti. Hinawakan niya ang mga ito ng mahigpit. Mayroon pa ring sakit, mayroon pa ring pamamanhid. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang malakas na pintig. Ang tor ay gumuhuna, at mula sa mga durog na bato nito, handa na siyang magsimulang muli. Ang bulwagan ng malaking conference room sa pinakamataas na palapag ng Vergara Holdings ay balot ng isang mabigat na tensyon. Pila ba ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang amoy ng mamahaling pabango, kape, at ang pawis ng mga nag-aalalang stockholders ay humahalo sa loob ng silid. Nakatayo si Roldan sa harap ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa makinis na kahoy, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. "Makinig kayo sa akin!" sigaw ni Roldan. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag sa harap ng mapanuring mga mata ng mga namumuhunan. Ang mga balita tungkol sa pag-freeze ng mga accounts ay isang pansamantalang aberya lamang. Ang asawa ko, si Althea, ay kasalukuyang hindi maayos ang pag-iisip dahil sa aksidente. Sinisikap niyang sirain ang kumpanya dahil sa selos. Huwag kayong magpadala sa mga maling impormasyon. Isang bulung-bulungan ang dumaan sa buong silid. Tila isang hangin na nagdadala ng pagdududa. Sa tabi ni Roldan, nakaupo si Isabel. Suot ang isang itim na damit na pilit na nagpapakita ng kanyang pagiging api, habang panakanakang humahawak sa kanyang tiyan upang makuha ang simpatya ng mga nasa loob. Totoo po ang sinasabi ni Roldan.
Vika ni Isabel sa isang boses na tila iiyak. Madam Alfia is just bitter. Gusto niyang idamay ang kinabukasan ng kumpanya at pati na ang magiging anak namin dahil lang sa hindi niya matanggap ang katotohanan. Ngunit ang mga salita nila ay biglang naputol nang ang dambuhalang pinto ng conference room ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair sa makinis na carpeted floor ay tila isang martilyo na tumitibok sa bawat puso ng mga naroon. Pumasok si Althea. Suot ang isang puting-puting Amerikana at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Wala nang bakas ng pasyenteng dugo ang nakahandusay sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa isang uri ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Sa likuran niya ay si Attorney Leandro. Bit-bit ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Tapos na ang palabas mo, Roldan. Malamig na wika ni Alfia. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng silid. Tila isang hatol mula sa langit. Althea! Anong ginagawa mo rito? Sabi ng doktor ay hindi ka pa pwedeng lumabas. Sigaw ni Roldan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Hindi siya pinansin ni Althea. Sa halip, tumingin siya sa mga stockholders. Mga ginoo at ginang, nandito ako hindi bilang asawa ni Roldan, kundi bilang ang tunay na may-ari ng 70% ng kumpanyang ito sa ilalim ng Dalisay Trust. At nandito ako para ipakita sa inyo kung sino talaga ang taong pinagkatiwalaan nyo. Sa isang kumpas ng kamay ni Alfia, binuksan ni Attorney Leandro ang projector. Ang malaking screen sa likuran ni Roldan ay nagpakita ng mga bank statements, mga liham na paglilipat ng pondo sa Singapore, at ang mismong kontrata ng penthouse sa BGC na binili gamit ang pera ng mga stockholders. Ito ang dahilan kung bakit tayo nawawala ng pondo, paliwanag ni Althea habang itinuturo ang mga numero. Si Roldan ay nagnanahaw sa sarili niyang kumpanya para sa luho ng kanyang kabit. At ang pinakamasakit, huminto si Althea at tumingin ng diretso kay Isabel, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang kinauupuan. Nandito rin ang resulta ng DNA test na isinagawa ng isang pribadong klinika. Pagpapatuloy ni Althea. Roldan, ang anak na ipinagmamalaki mo, ang tagapagmana na sinasabi mong dahilan ng pagtataksil mo, ay hindi mo anak. Narito ang ebidensya ng ugnayan ni Isabel sa isang lalaking nagangalang Paolo, kasama ang mga video ng kanilang lihim na pagkikita sa mismong penthouse na binayaran mo. Isang malakas na pagsabog ng ingay ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang mga stockholders ay tumayo sa galit, nagsisigawan at itinuturo si Roldan. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na baha na lumalamon sa kinalalagyan ng magkasintahan. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Tili ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid. Dahan-dahang lumapit ang wheelchair ni Althea sa harap ni Roldan. Tumingala siya sa lalaking 18 taon niyang minahal. Sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang sakit. Wala siyang naramdamang panghihinayang. Tanging ang matinding pakiramdam ng paglaya. Roldan! Bulong ni Althea, sapat na para marinig lamang ng lalaki. Naalala mo ba nung iniwan mo ako sa ulan? Sinabi mo sa akin na tumawag ako ng sarili kong ambulansya dahil wala akong halaga. Ngayon, ikaw naman ang tumawag sa sarili mong abogado. Dahil sa labas ng pintong ito, naghihintay na ang mga pulis para sa kasong plunder at estafa na isinampa ko laban sa iyo. Napaluhod si Roldan sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatitig sa mga dokumentong nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang imperyo ay gumuhuna, at sa gitna ng mga durog na bato, nakita niya ang babaeng dati ay anino lamang niya, na ngayon ay nagniningning sa sarili nitong liwanag. Sa isang mabilis na pagkilos, pumasok ang mga security guards at hinawakan si Roldan at Isabel. Ang bawat hakbang nila, palabas ng conference room, ay sinabayan ng mga flash ng camera mula sa mga reporter na kanina pa naghihintay sa labas. Ang kahihiyan ay ganap na. Nang tumahimik muli ang silid,
Tumingin si Alfia sa mga stockholders na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paggalang at takot. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay tatawagin ng Dalisay Legacy, anunsyo ni Alfia. At sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong ninakaw ay mababawi at ang bawat taong nagsakripisyo ay mabibigyan ng nararapat na hustisya. Habang inalalayan siya ni Leandro palabas, naramdaman ni Alfia ang isang pintig sa kanyang mga binti. Isang mahinang daloy ng lakas na tila nagsasabing hindi na siya magtatagal sa upuang iyon. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa pagpapakulong kay Roldan. Natapos ito sa sandaling nahanap niya ang kanyang sariling halaga. Ang amoy ng kalawang at ang halimuyak ng lumang semento ang bumabalot sa bawat sulok ng masikip na silid kung saan nakapiit si Roldan. Wala na ang mamahaling pabango na dati ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa Makati. Ang natira na lamang ay ang amoy ng pawis at ang matinding pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Suot ang isang kupas na t-shirt at pantalon, nakaupo siya sa gilid ng matigas na higaan, nakatitig sa malamig na sahig habang hinihintay ang kanyang tadhana. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng bota ng gwardiya sa pasilyo ay sinundan ng isang matinis na tunog ng susi na ipinapasok sa kandado. Ang dambuhalang pintuang bakal ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahabang kaska sa sahig na nagpataas ng balahibo ni Roldan. "Vergara, may dalaw ka." Maikling anunsyo ng gwardiya. Nag-angat ng tingin si Roldan. Umaasa na marahil ay ang kanyang ina o ang kanyang abogado na may dalang magandang balita. Ngunit ang bumulaga sa kanya ay ang isang anyong hindi niya inaasang makikita sa ganitong lugar. Pumasok si Alfia, nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdala ng liwanag at hangin sa loob ng madilim na selda. "Alfia," bulong ni Roldan, ang kanyang boses ay paos at nanginghinig. "Pumunta ka. Alam ko na hindi mo ako matitiis. Alam ko na mahal mo pa rin ako." Mabilis na lumapit si Roldan sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa mga bakal. "Alfia, please, bawiin mo ang mga kaso. Niloko lang ako ni Isabel. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng yon. Ngayong alam ko na ang totoo, na hindi ko anak ang dinadala niya, ikaw lang ang kailangan ko. Magsisimula tayong muli, asawa ko." Tinitiga ni Alfia ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 18 taon. Ang mukha ni Roldan na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang tuyot na dahon. Ngunit sa halip na awa, ang tanging naramdaman ni Alfia ay ang isang malalim na pagod. Pagod sa lahat ng kasinungalingan at pagmamanipula. "Asawa ko?" Mahinang ulit ni Alfia. Ang boses ay kasing lamig ng sementong kinauupuan ni Roldan. "Nalimutan mo na ba ang huling sinabi mo sa akin sa ospital? Na hindi ako kailanman makakatayo at naiiwan mo pa rin ako para sa iba? Nayon, Roldan, tingnan mo kung nasaan tayo. Ang haring inakala mong ikaw ay nakakulong sa rehas na ikaw mismo ang gumawa." "Altia, nagmakaawa ako sa iyo. Ang nanay ko, si Mama Aurora, wala na siyang matitirhan. Nagkasakit siya sa puso dahil sa nangyari." Muling pagsusumamo ni Roldan. Ang mga luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang pisingi. "Ang bawat gamot na kailangan ng nanay mo ay binayaran ko na para sa susunod na 6 na buwan," sagot ni Alfia, na ikinagulat ni Roldan. "Hindi dahil mahal ko pa kayo, kundi dahil ayaw kong magkaroon ng anumang utang na loob sa pamilya niyo sa kabilang buhay." Pero pagkatapos niyan, Roldan, kailangan niyang matutong mamuhay ayon sa kakayahan niya. Ang mansyon ay naibenta na sa isang foundation para sa mga biktima ng Bauhan Jayadin. Kasabay nito, isang pamilyar na tili ng babae ang narinig mula sa kabilang dulo ng pasilyo ng kulungan. Ang boses ni Isabel ay nagniningning sa galit at takot habang kinakaladkad siya ng mga NARS patungo sa psychiatric ward ng bilangguan dahil sa kanyang histerya. "Roldan, kasalanan mo ito! Kung hindi mo ako pinilit na itago ang katotohanan, hindi ako magkakaganito,"
Sigaw ni Isabel, bago tuluyang nilamon ng katahimikan ang kanyang boses. Muling tumingin si Althea kay Roldan. Si Isabel ay iiwan ka rin, Roldan. Sa katunayan, nagbigay na siya ng testimonya laban sa'yo para lang mapababa ang sarili niyang sentensya. Sinasabi niya na ikaw ang utak ng lahat ng pagnanakaw. Ang babaeng inakala mong magbibigay sa'yo ng tunay na pamilya ay ang siyang huling magpapako sa'yo sa krus. Napaluhod si Roldan sa semento. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa rehas. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay pumailan lang sa buong selda, isang tunog ng isang taong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Sana pinatay mo na lang ako, Althea. Mas madali yun kaysa sa ganito. Hikbi ni Roldan. Ang kamatayan ay isang madaling takas, Roldan. Wika ni Althea, habang maingat na iniikot ang kanyang wheelchair patungo sa pinto. Gusto kong mabuhay ka ng matagal. Gusto kong gabi-gabi mong makita ang puting kasama ng seldang ito at maalala mo ang mukha ko nung iniwan mo ako sa ulan. Yun ang katarungan para sa akin. Nang makalabas si Althea sa gusali ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Attorney Leandro at Nanay Ising. Kapwa may mga ngiti sa kanilang mga labi. Althea, tapos na ang lahat. Wika ni Leandro, habang inaalalayan siya. Hindi, Leandro, tugon ni Althea habang nakatingin sa malayo. Ngayon palang magsisimula ang lahat. Sa unang pagkakataon, dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang katawan mula sa wheelchair. Gamit ang kanyang sariling lakas at ang suporta ng kamay ni Nanay Ising, nagawa niyang ihakbang ang kanyang kanang paa sa semento. Ang tunog ng kanyang sapatos na tumatama sa lupa ay tila isang malakas na deklarasyon ng tagumpay. Pagkatapos ay ang kaliwa. Isang hakbang, dalawa, mabagal, masakit. Ngunit ito ang kanyang sariling mga hakbang. Ang tunog ng dahan-dahang pagtama ng dulo ng isang eleganteng tungkod sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang bagong ritmo ng tagumpay. Sa bawat hakbang ni Althea, nararamdaman niya ang banayad na kirot sa kanyang mga binti. Ngunit ang sakit na ito ay hindi napasanin. Ito ay paalala na siya, ay buhay, nakatayo, at hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Wala na ang wheelchair. Wala na ang maputlang mukha ng isang pasyente. Nakatayo si Althea sa harap ng dambuhalang bintana ng kanyang bagong opisina sa Dalisay Legacy. Ang sikat ng umaga sa Makati ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila isang basbas. Ang amoy ng sariwang sampagitas sa loob ng silid ay pumalit sa masangsang na alingasaw ng gamot na naging katuwang niya sa loob ng maraming buwan. Madam, handa na po ang lahat para sa launching ng foundation. Malumanay na wika ni Nanay Ising habang iniaayos ang kwelyo ng puting blazer ni Althea. Ang matanda ay hindi mapigilan ang pagingiti. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo ng kanyang alaga. Tumingin si Althea sa salamin. Ang kulang lipstick na dati ay ginamit niya bilang baluti sa ospital ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ito ay sumisimbolo na ng tunay na kapangyarihan. Salamat, Nay. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong ang tanging kasama ko na lang ay ang sarili kong anino. Hinuha ni Althea ang isang maliit at maruming kahon mula sa kanyang mesa. Ito ang kahon ng Patek Philippe na relo na balot ng putik noon gabi ng aksidente. Pinuksan niya ito at tinitigan ang mamahaling relo na huminto na ang pag-ikot ng mga kamay sa eksaktong oras ng pagbangga ng kanyang sasakyan. 18 taon ng kanyang buhay ang tila nakakulong sa loob ng maliit na makinang ito. Nay, pakihanda ang maliit na lalagyan sa labas, utos ni Althea. Lumabas sila sa terrace ng gusali, kung saan may isang maliit na metal na planggana. Sa harap ng ilang matatapat na empleyado at ni Attorney Leandro, hinuha ni Althea ang isang lighter. Walang pag-aalinlangan niyang sinilaban ang mga papeles ng kanyang nakaraan, ang mga lumang larawan nila ni Roldan,
ang mga sulat ng pasasalamat na puno ng kasinungalingan, at ang mismong kahon ng relo. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa tela at papel, lumilika ng isang mainit na liwanag sa gitna ng teras. Pinanood ni Althea ang paglamon ng apoy sa mga alaala ng kanyang pagiging martir. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay tila mga piraso ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng naglalaho. Hindi na ako ang babaeng namamalimos ng pag-ibig. Bulong ni Althea sa kanyang sarili habang nakatitig sa apoy. Hindi na ako ang aninong nagpapalakas sa liwanag ng iba. Mula sa abong ito, sisiguraduhin kong ang pangalang Dalisay ay magiging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga babaeng inakalang tapos na ang kanilang mundo. Sa sandaling iyon, inabot ni Attorney Leandro ang isang huling ulat. Althea, opisyal na. Ang lahat ng ari-arian ni Roldan ay naisalin na sa biktima ng kanyang mga illegal na transaksyon bilang restitution. Wala na siyang kahit isang sentimo. At si Isabel, ang kanyang pamilya ay itinakwil na siya pagkatapos lumabas ng katotohanan. Tumango si Althea, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang katuwaan sa pagbagsak ng iba. Ang kanyang puso ay puno na ng plano para sa kanyang foundation. Isang lugar kung saan ang mga kababaihan ay tuturuang tumayo sa sariling mga paa, bibigyan ng legal na tulong, at tutulungang mahanap muli ang kanilang boses. Simulan na natin ang meeting, wika ni Althea nang may matatag na boses. Habang naglalakad siya pabalik sa loob, ang tunog ng kanyang tungkod ay hindi na tunog ng kahinaan. Ito ay tunog ng isang reynang nagmamartsa patungo sa kanyang bagong kaharian. Ang bawat hakbang ay may kasamang pangako na hinding-hindi na siya lilingon sa dilim ng nakaraan. Gayunpaman, bago siya tuluyang makapasok, isang pamilyar na amoy ng ulan ang biglang humihip mula sa hangin. Napahinto si Althea at tumingala sa langit. Ang mga ulap ay nagsisimulang magtipon, tila nagbabadya ng isang malakas na buhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot mabasa. Dahil alam na niya kung paano sumayaw sa gitna ng bagyo. Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng pilat na dapat ikahiya. Ang ilan sa mga ito ay nagsisilbing marka ng ating muling pagsilang. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang binibigkas ni Althea sa kanyang isipan, habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa backstage ng isang marangyang hotel sa Makati. Ngayong gabi, ang formal na paglulunsad ng Althea Dalisay Foundation, isang pangarap na binuo niya mula sa mga durog na piraso ng kanyang nakaraan. Suot niya ang isang eleganteng gown na kulay pila na tila kumikinang sa bawat tama ng liwanag, sumisimbolo sa liwanag na nahanap niya sa gitna ng kanyang sariling dilim. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman ang hangin na pumupuno sa kanyang dibdib. Isang hanging malaya at walang bakas ng panunupel. Ang amoy ng mga sariwang rosas at ang mahinang tugtog ng biulin mula sa ballroom ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na dati ay hindi niya akalaing posible. Madam, may dumating pong sulat para sa inyo. Galing po sa National Penitentiary. Pag-aalinlangang wika ng kanyang assistant habang iniaabot ang isang maliit at gusot na sobre. Kinuha ni Althea ang sulat. Alam niya kung kanino ito galing. Sa loob ng halos isang taon, ito ang unang pagkakataon na nagpadala ng mensahe si Roldan. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang sulat kamay ay nanginginig, malayo sa mayabang at matatag na penmanship ng lalaking CEO noon. Althea, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Alam ko na wala akong karapatan. Ngunit gusto ko lang malaman mo na sa bawat gabi na nakatitig ako sa mga rehas, naalala ko ang lahat. Naalala ko ang gabi sa Tagaytay. Ngayon ko lang na-realize na noong iniwan kita sa ulan, ang sarili ko pala ang tuluyan kong pinatay. Wala na akong natitira, Althea. Kahit ang alaala ng mukha ko ay kinamumuhian ko na. Sana ay masaya ka na ngayon. Tinitigan ni Althea ang sulat sa loob ng ilang sandali. Walang luhang pumatak, walang galit na sumiklab,
Ang naramdaman niya ay isang kakaibang uri ng kawalan. Ang huling hibla ng emosyong nag-uugnay sa kanya sa lalaking iyon ay tuluyan ng naputol. Hindi siya masaya dahil sa paghihirap ni Roldan. Masaya siya dahil ang mga salita nito ay wala na ring kapangyarihang saktan siya. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at inalapag ito sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya ito kailangang itago. Hindi na niya ito kailangang sunugin. Ito ay isa na lamang piraso ng papel mula sa isang taong hindi na bahagi ng kanyang mundo. Madam Althea, tinatawag na po kayo sa stage. Muling anunsyo ng assistant. Hinarap ni Althea ang pinto. Binitawan niya ang kanyang tungkod na nakasandal sa tabi ng upuan. Sa loob ng maraming buwan ng masakit na physical therapy, ang gabi na ito ang kanyang ipinangako sa sarili. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paa. Isang hakbang, matatag. Pangalawang hakbang. Walang panginginig. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang malakas na deklarasyon ng kanyang paglaya. Sa bawat hakbang niya patungo sa stage, tila nararamdaman niya ang pagtanggal ng mga kadenang 18 taon niyang dinala. Nang bumukas ang malaking pinto patungo sa ballroom, sinalubong siya ng isang nakabibinging palakpakan. Ang mga ilaw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi siya naging bulag. Nakita niya ang daan-daang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at kataksilan na kanyang tinulungan. Nakita niya ang kanilang mga niting puno ng pag-asa. Umakyat siya sa stage nang walang tulong ng sinuman. Humawak siya sa podium at tumingin sa karamihan. Ang bawat pares ng mga mata na nakatingin sa kanya ay tila nagsasabing, "Salamat dahil hindi ka sumuko." Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. 18 taon akong nabuhay bilang isang anino. Akala ko, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili. Akala ko, ang katapatan ay pananatili kahit na dinudurog ka na. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa paggalang sa sariling halaga. Sandaling huminto si Althea nang marinig ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng hotel. Ang tunog nito ay tila isang pamilyar na katuwang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa lamig. Ngayong gabi, binubuksan natin ang pintuan para sa bawat babaeng inakalang tapos na ang kanilang kwento. Nandito tayo para sabihing ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas matayog na paglipad. Hindi na tayo muling magiging anino. Tayo na ang magiging liwanag. Nang matapos ang kanyang talumpate, muling umalingaw-ngaw ang palakpakan na tila hindi na matatapos. Bumaba si Althea sa stage at sinalubong siya ni Nanay Ising at Attorney Leandro. Niyakap niya ang matanda ng mahigpit, nararamdaman ang init ng tunay na pamilya. "Anak, ang galing mo!" bulong ni Nanay Ising habang pinupunasan ang luha ng katuwaan. Lumabas si Althea sa balcony ng hotel upang damhin ang simoy ng hangin. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, lumilikha ng mga guhit ng tubig sa salamin. Inilahad ni Althea ang kanyang kamay upang saluhin ang ilang patak ng ulan. Malamig ito, ngunit nakagiginhawa. Naisip niya ang gabing iyon sa Tagaytay. Ang gabing inakala niyang dulo na ng lahat. Ngunit sa katunayan, ang gabing iyon pala ang naghugas sa lahat ng kanyang kamalian para magkaroon ng puwang ang isang bagong simula. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Ang natira na lamang ay ang isang babaeng buo, matatag at malaya. Sa gitna ng dilim at ulan, nahanap ni Althea Dalisay ang kanyang sariling ningning. At sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakapagpadilim nito muli. 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon sa dagat na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng paa sa buhanginan. Sa isang malawak at luntiang harden sa Tagaytay, kung saan matatanaw ang bulkang Taal na nababalot ng banayad na hamog, nakatayo si Althea Dalisay. Wala na ang wheelchair, wala na ang tungkod,
at wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanyang balat, isang patunay ng katahimikang nahanap niya pagkatapos ng mahabang dusa. Ang tunog ng malakas na tawanan ng mga bata mula sa kabilang bahagi ng harden ay pumupuno sa hangin. Doon matatagpuan ang Bahay Dalisay, ang bahagi ng kanyang foundation na nagbibigay ng kalinga sa mga batang inulila ng karahasan. Pinapanood ni Althea ang isang batang babae na masayang naghahabol ng paru-paro. Ang bawat hakbang nito ay puno ng laya. Napangiti si Althea. Sa bawat batang tinutulungan niya, tila ba unti-unti ring naghihilom ang mga sugat ng sarili niyang kabataan na ninakaw ng maling tao. Madam Althea, handa na po ang tsaa sa beranda. Malumanay na tawag ni Nanay Ising. Ang matanda ay mukhang mas bata kaysa nung huli silang nasa ospital. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot o pag-aalala. Susunod na ako, Nay, tugon ni Althea, habang maingat na humahakbang sa damuhan. Nararamdaman niya ang bawat dampi ng damo sa kanyang mga paa. Isang sensasyong dati ay pinagkait sa kanya. Ngunit na yon ay katuwang na niya sa bawat araw. Sa kanyang paglalakad, sumagi sa kanyang isip ang balitang dinala ni Attorney Leandro noong nakaraang buwan. Malaya na si Roldan mula sa bilangguan, ngunit wala itong matuluyan. Nakita raw ito sa isang malayong probinsya. Nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke, matanda na ang itsura at madalas na tulala. Wala na ang yaman, wala na ang kapangyarihan, at wala na ang mga taong inakala niyang magmamahal sa kanya kapalit ng pera. Si Isabel naman ay nananatili sa isang institusyon. Tuluyan ng nilamon ng sariling mga maling pangarap. Dati, inakala ni Althea na ang katarungan ay ang makita silang durusa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang payapang langit, na-realize niya na ang tunay na katarungan ay ang sandaling hindi na niya kailangang isipin pa ang kanilang pangalan para maging masaya. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang nabuo niya muli ang kanyang sarili nang wala ang tulong ng sinumang sumira sa kanya. Napahinto si Althea sa harap ng isang malaking puno ng nara na itinanim niya noong unang taon ng kanyang pagbabalik. Matatatag ito, malalim ang ugat, at hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Hinaplos niya ang magaspang na balat ng puno, tila ba kinakausap ang isang matalik na kaibigan. Althea, tawag ng isang pamilyar na boses. Si Leandro, na nanatiling tapat na katuwang niya sa lahat ng laban, ay nakatayo sa beranda. Walang romantikong ugnayan sa pagitan nila, kundi isang malalim na paggalang at pagkakaibigan na higit pa sa anumang material na bagay. Kamusta ang meeting sa mga bagong partners? Tanong ni Althea nang makarating siya sa beranda. Lahat sila ay hanga sa Dalisay Legacy, Althea. Hindi lang dahil sa laki ng kumpanya, kundi dahil sa integridad na ipinapakita mo, sagot ni Leandro habang iniaabot ang isang tasa ng tsaa. Uminom si Althea ng tsaa, ninanamnam ang tamis at init nito. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa ibabaw ng lawa. Ang tunog ng ulan sa mga dahon ay tila isang banayad na musika, hindi na ang nakatatakot na ingay ng gabing iyon sa Tagaytay. Ang 18 taon ng pagiging anino ay naging isang mahalagang bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan. Isang madilim na kabanata na kailangang mangyari para mahanap niya ang kanyang tunay na liwanag. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Pinatawad na niya ang sarili niya dahil sa pananatili ng matagal, at sa pagpapatawad na iyon, tuluyan na siyang nakalaya. Ang kwento ni Althea Dalisay ay hindi nagtapos sa isang magarbo at perpektong kasal sa iba. Nagtapos ito sa isang babaeng nakatayo sa sariling mga paa, may sariling pangalan, at may pusong handang magmahal muli, hindi dahil kailangan niya ng magpupuno sa kanya, kundi dahil punong-puno na siya ng pagmamahal para sa kanyang sarili. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, binalot ng katahimikan at kapayapaan ang buong harden. Ang ulan ay tumigil na, at isang makulay na bahaghari ang gumuhit sa kalangitan. Ngumiti si Althea,
Huminga ng malalim at dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam na niya, sa wakas, na siya ang sarili niyang liwanag.